Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Sinamahan nga nila ang mag-anak ni Mang Josue. Halos hating gabi na nang kanilang sapitin ang bahay. Nang may halos kalating oras na silang nag-aabang, ay may narinig na silang huni ng mga aswang. Nakalaunan nga ay may napansin silang pumula sa itaas ng bahay nang hawiin ang pawid nilang bubong. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Halina at ating pong tunghayan ang mga kababalagan sa buhay ni Angelo, ang mortal na kalaban ng dyablo. Nang mapasulyap nga sila sa itaas, ay nakita nila ang dahilan ng pangangalapit ni Minerva at ng mga kapatid nito. Hinawi ng aswang ang pawid nilang bubong at sumilip mula doon sa butas na nilikha nito. Sa mahinang tinig ay sinabi ni Bernabe kay Bernamir na ngayon na anak, at mabilis na itong kumilos at biglang lumundag. Sabay itinusok ang sibat ng kanyang ina. Halata namang nagulat ang aswang na nakasilip sa butas sa bubungan. Nang tumagos doon ang matulis na sibat na iyon ni Mir. Naiwasan iyon ng aswang at narinig nila ang ingay na nilikha nito sa bubungan. Kasunod noon ay isang malakas na tunog na may tumalon mula roon. Naharamdaman din nilang may kumikilos na sa likuran at gilid ng bahay, kung kaya mabilis na silang lumabas. Samantala, si Pablo at Agatha naman ay nakahanda na rin at patuloy na nagmamatsyag. Mabilis na iginala ni Angelo ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita. Pero patuloy nilang naririnig ang mahinang huni ng mga ito. Mga huni na alam kapwa ni Pablo at Bernabe na mapanlinlang. Ngunit hinayaan nilang matuklasan mismo nila Angelo iyon sa kanilang mga sarili. Iniabot ni Bernabe ang hawak niyang buntot pagi kay Angelo. Maingat silang naglakad sa bakuran habang nanatili lamang si Bernabe na nasa kanilang likuran sa may pintuan at nakaabang. Nang biglang may tila isang malakas na hanging dumaan sa likuran nila Angelo at Bernamir. Iniladlad at inihampas ni Angelo ang hawak niyang buntot pagi sa lupa at umalingaw-ngaw ang hagupit noon. Minsan pa silang nakiramdam nang biglang sa isang panig ay naaninaga nilang malinaw ang isang aswang na nakaangil. Ngunit nang kanila nang iniamba ang mga hawak na sandata upang umatake, ay agad din iyong naglaho sa kadiliman. At pagdakay sa isang panig naman nila ito na aninagan. Mabilis ang mga itong kumilos, wika ni Bernamir. Sinabi naman ni Angelo na mukha lang silang mabilis pagkat ginagamit nila ang madidilim na bahagi upang doon magkubli at maglaho, na sila naman ay umaasa lamang sa liwanag na nagmumula sa buwan ng mga pagkakataon na iyon.
Bahagya namang napangiti si Bernabe pagkat nalalaman niya kung saan naroroon ang mga aswang dahil sa likas niyang kakayahan na kanya itong nagagamit, lalo pa nga sa mga mababang uri lamang ng mga aswang na walang mataas na kaalaman. May kakayahan din naman sana si Bernamir na makakita, ngunit hindi pa ito ganap na napapaunlad. Nang bigla na lamang mula sa isang madilim na bahagi ay lumusob ang isa sa mga ito, na nagulat kapwa sina Angelo at Bernamir pagkat hindi nila inaasahang doon ito magmumula. Agad namang naihampas ni Angelo ang hawak niyang buntot pagi, dala na rin ng kanyang pagkagulat, ngunit hindi niya iyon tinamaan. Sa halip ay siya ang nasugatan nito sa kaliwa niyang braso. Sinubukan din itong tusukin ni Bernamir ng hawak niyang sibat, ngunit mabilis na itong nakaiwas, na muli na namang naglaho sa dilim. Muli silang nagpakiramdaman na tanging mga huni lamang ng kuliglig ang kanilang naririnig. Minabuti nilang magtalikuran ni Angelo. Di nagtagal ay lumitaw na muli sa dilim, ngunit sa pagkakataong iyon ay dalawa ang kanilang napansin na mabilis na kumikilos papalapit sa kanila mula sa magkaibang direksyon, na nang mga isang dipa na lamang ang mga ito sa kanila ay biglang lumihis kapwa at hindi itinuloy ang naunang direksyon ng pag-atake. Sa halip ay sa ibang panig binitiwan ang kanilang mga malalakas na paghampas, kung kaya hindi tumama ang kanilang mga sandata ng kanila iyong igawad sa mga ito, at kapwa sila nasugatan na napaluhod pa si Bernamir nang tamaan siya ng matalas na kuko ng isa sa mga ito sa kanyang binti, at biglang lumitaw ang isa pa sa mga ito na mabilis na dinaluhong si Bernamir. Kanyang iniangat ang sibat nang makita niyang lumundag ito pasugod sa kanya, ngunit napapikit siya dahil sa pagkabigla. Nang may ilang segundo na ay napansin niyang walang tumama sa kanya, kung kaya kanya na ring iminulat kaagad ang mga mata, at nakita niyang tinangay pala ito ni Agatha na hinawakan sa buhok at inihampas sa isang punong naroroon. Nabagya pang napaatras at nanlaki ang mga mata ni Bernamir, at namalayan niya ang kanyang sariling nakanganga, bunga ng pagkamangha, sapagkat sa unang pagkakataon ay nakita niya ang isa pang anyo ng kanyang kaibigan, na bigla namang nagbalik sa kanyang alaala ang karanasan niya noong bata pa siya, nang kanilang makasagupa ang isang manananggal sa kagubatan. Bigla lamang siyang nahimasmasan sa isipin niyang iyon nang marinig nila ang nakakakilabot na pagsigaw ng isa sa mga ito, nang makita niyang nalugmok sa lupa ang isang kaanak matapos humampas sa puno. Nakita nila ang matinding galit sa mukha nito, na walang anumang palatandaan ay bigla na lamang itong sumugod at inatake sila, na sa sobrang bilis nito ay nagtatalsikan pa ang mga alikabok at mabilis na lumundag kay Angelo. Magkasabay na inihampas ni Angelo ang hawak niyang buntot pagi, at kanya itong tinamaan sa paa, dahilan para mawala ito sa balanse
at sumadsad sa lupa. Pinasundan naman iyon ni Bernamir ng kanyang sibat, ngunit mabilis itong nakailag. Bahagyang umatras ang mga ito at kanilang pinuntahan ang kaanak na nakasalampak sa paanan ng puno. Inalalaya nila ito na nahihirapang makatayo dahil sa lakas ng pagkakahampas ni Agatha dito. Nang makabangon ito, ang buong akala nila ay tuluyan ng lilisan ang mga ito. Ngunit napansin nilang naghanda na muli para sumugod. Sa unang pagkakataon ay nakipagharapan na ang mga ito sa kanila at hindi na nagtago pa sa dilim, na tila naghahamon ang mga ito at sinasabing magkasubukan na sila ng mga kakayahan at galing. Samantalang sila Bernabe at Pablo naman ay nanatiling nakamasid lamang. Kanilang hinayaan ang tatlo na maranasang makipagsagupaan sa mga kampo ng kadiliman ng silalang. At naisip nila na tutal iyon naman ang gusto ng mga ito, kung kaya nga nagpupumilit na sumama. Panandalian silang nagkatitigan at pinakiramdaman ang bawat isa kung sino ang unang gagawa ng hakbang. Nang biglang kumilos na ang mga aswang matapos umangil ng sabay-sabay, na tila iyon na ang hudyat ng kanilang pag-atake. Mabilis na kumilos si Bernamir at tumakbong sasalubungin ang mga ito, kung kaya napasunod na rin si Agatha at Angelo. Nang tiyempong magpapanagpo na ang mga ito, ay itinaas na bigla ni Bernamir ang isa niyang kamay, na naintindihan naman iyon ni Agatha at kanya iyong hinawakan, at pagkatapos ay kanyang iniangat si Bernamir, kung kaya't naiwasan nito ang pag-atake ng aswang. At nang makalampas sa kanya ang isa, ay ubod lakas niyang itinarak ang kanyang sibat sa baga nito, na tumagos pa sa kaliwang dibdib sa harapan. At nang hugutin ni Bernamir ang kanyang sibat, ay agad na bumulwak ang dugo nito at binasa ang lupa. Matapos ngang maitarak ni Bernamir ang hawak niyang sibat sa isa sa mga ito, ay agad na bumulwak ang dugo nito sa lupa at mabilis na bumulagtang wala ng buhay. Di naman ito nakaligtas sa paningin ng dalawa pa, kung kaya umatungal ang mga ito ng ubod lakas nang kanilang makita ang kaanak na humandusay sa lupa, bunga ng ginawang pag-atake na iyon ni Bernamir. Kaya mabilis na kumilos ang mga ito, na kanilang puntirya ngayon ay si Bernamir, upang maiganti ang kanilang kaanak na nalugmok sa lupa. Halos magkasabay na sinugod ng mga ito si Bernamir. Nang matansya nila na sapat na ang kanilang distansya dito, ay agad nila itong nilundag, na naging maagap naman si Angelo at kanyang hinampas ng hawak niyang buntot pagi ang isa sa mga ito, na ininda talaga noon ang paghagupit na iyon nang tumama sa kanyang katawan at napaigtad ito, na iyon naman ang sinamantalang pagkakataon ni Bernamir, na kanyang sinalubong ito ng kanyang sibat, na inasinta ang kaliwang dibdib, ngunit hindi niya ito napuruhan. Pero
maluba ang tama nito nang bumagsak sa lupa. Ang isa naman na lumundag din kay Bernamir ay hindi na nakababa pa nang habang nasa ere ito ay hinawakan ni Agatha sa buhok na animoy agila na dumagit ng isang sisiw at humampas ito sa isang malaking punong naroroon. Halos hindi na ito makatayo nang bumagsak sa lupa dahil sa lakas ng pagkakahampas nito. Agad itong patakbong nilapitan ni Bernamir at nakita niyang namimilipit ito sa sakit habang nakahiga pa sa lupa. Kung kaya kanya itong sinabihan na tutulungan na niya itong hindi na maramdaman pa ang sakit at kanya nang wawakasan ang paghihirap nito. Sabay tusok ng hawak niyang sibat sa kaliwang dibdib nito at tangi impit na tulog na lamang ang kanilang narinig nang bumaon ang matulis na sibat na iyon sa puso nito. At kanilang narinig ang huling hininga nito na lumabas mula sa kanyang labi. Nagsisigaw naman ang isa pa nang makita ang sinapit ng kanyang mga kasama at galit na galit. Bagaman nahihirapan na rin ito dahil sa luba ng pinsalang kanyang tinamo, ay nagpatuloy ito sa pagsigaw at pag-angil at nagbanta pa ito na kanya silang uubusin na lahat. Kung kaya nilapitan din nila ito. Sinabi pa nitong siya ay si Lucio na kanya di umanong pagbabayarin silang lahat sa kanilang mga ginawa sa kanyang mga magulang. Sinagot naman ito ni Angelo at sinabing hindi na mangyayari iyon sapagkat hindi na raw nila ito bibigyan pa ng isang pagkakataon. At kasunod nga noon ay agad na ring bumaon ang hawak na sibat ni Bernamir sa kaliwang dibdib nito. At mabilis na pumailan lang ang huling hininga nito sa hangin. Pagkatapos noon ay nakita nilang lumabas na ang mag-anak ni Mang Josue at nagtulong-tulong sila sa pangangalap ng mga tuyong sanga na kanilang tinipon ang mga bangkay sa isang hukay at pagkatapos ay sinunog. Laking pasasalamat naman ng mag-anak ni Mang Josue sa kanila. Si Bernabe naman at Pablo ay masaya sa ipinakitang tapang at husay ng tatlo. Kung kaya sinabi ni Pablong panahon na rin marahil para sila ay maturuan ng mga kaalaman sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Na sumang-ayon naman si Bernabe at nangakong sila ay kanilang sasanahin. Kinabukasan ay naging abala sila sa kanilang mga gawain sa bahay at gayon din sa bukid. Kinahapunan ng araw na iyon, matapos ni Pablong makapanggamot, ay kanyang kinausap sila Angelo, Bernamir at Agatha. Unti-unti ay kanyang ibinabahagi sa tatlo ang kanyang mga nalalaman. Ang hinahangaan ni Angelong kumpas ng kamatayan ay siyang nais niyang matutunan. Samantalang si Agatha naman ay ang pagsamo ng kalikasan. Si Bernamir naman ay ang pagkakaroon ng kabal at ang mabilis na paghilom. Sinabi ni Pablo sa kanilang may kanya-kanya pala silang mga ninanais na matutunan. Ngunit bakit hindi ko na lang ituro sa inyo ang lahat? Paunti-unti ay natitiyak kong matututunan nyo rin ang lahat ng ito. Dahil sa tinura na iyon ni Pablo, ay lubos na natuwa ang tatlo. At hindi sila makapaniwala na magkakaroon sila ng kakayahang tulad ng sa tiyo Pablo nila. Si Femia naman ay masayang nakamasid lamang sa kanila at nakikinig habang karga-karga ang anak nilang si Daniel. Nang mga sumunod na araw
ay naging okupado sila sa pagkokopra. Naisipan nilang gawin iyon pagkat may kamahalan ang kopra ng mga pagkakataon na iyon. Kaya tulong-tulong sila. Isang hapon ay nauna nang umuwi sila Pablo, Bernabe at Mir. Nagpaiwan naman ang tatlo pagkat ginaganahan pa daw sila sa ginagawa nilang pagbubunot ng nyog. Binilinan sila ni Bernabeng wag na rin masyadong magtagal at sumunod na rin. Na positibo namang tumugon ang tatlo. Habang patuloy na kanilang binubunutan ang nyog, ay nakarinig sila ng mga tinig sa di kalayuan. Kung kaya, natigilan sila at pinakinggan ang mga boses na iyon. At ito ay papalapit sa kanilang kinaroroonan pagkat lumalakas ang mga tinig na iyon ng mga taong nag-uusap. Ilang sandali lang ay naaninaga na nila ang mga kalalakihan na papalapit sa kanila at may armas ang mga ito. Kaya tumigil sila sa kanilang ginagawa. Bumati sila sa mga ito. Tinanong sila ng mga lalaki kung ano ang kanilang ginagawa sa lugar na iyon, na kanila naman agad itong tinugon. Nagtanong pa ang mga ito kung taga saan sila at kung may mga magulang pa. Tinitigan sila ng mga ito mula ulo hanggang paa habang umiikot-ikot pa sa kanila, na hindi naman iyon nagustuhan ni Angelo. Ang ginagawang pagmamasid ng mga ito kay Bernamir at Agatha. Sinabi ng isa sa mga lalaki kung pwede ba daw silang sumama sa kanila. Negatibong sumagot silang tatlo at sinabing hahanapin sila ng kanilang mga magulang. Dahil sa sinabi nilang iyon, ay agad na nag-iba ang mukha ng lalaki na naging mabalasik ito. Hinawakan nito si Bernamir sa kamay at baba at sinabing maganda at makinis silang dalawa ni Agatha, habang ang ibang lalaki naman ay nagtatawanan at sinasabi ang katagang pwede, Commander. At bigla na lamang hinawakan sa magkabilang kamay si Angelo ng mga lalaki at kasabay noon ay persahang inihiga sa lupa sina Agatha at Bernamir ng dalawa. Naging malinaw na kay Angelo ang masamang balak ng mga ito. Nagsisigaw ang dalawang dalaga at nagpupumiglas. Bigla namang tinapik ni Bernabe si Pablo dahil tumigil ito sa paglakad at napapikit. Tinanong ito ni Mir kung ano ang dahilan kung bakit ito natigilan. Nagtanong rin si Bernabe dito kung ano ang kanyang nakita. Sinabi ni Pablong nasa panganib ang mga bata, humihingal na saad nito. Kaya mabilis silang bumalik sa kinaroroonan nila Angelo. Samantala, habang nagpupumilit na makawala si Angelo sa mga lalaking gumagapos sa kanya, ay sinabihan niya ang mga ito na ipigil na ang kanilang ginagawa pagkat pagsisisihan nila iyon. Dagdag pa niya, kung mahal nila ang kanilang buhay ay dapat na tumigil na sila. Bagay naman na tinawanan lamang ng mga ito at dinagukan pa siya ng isa at sinabihang siya ang tumigil. Hindi naman madaling maisagawa ng dalawang manyakis ang kanilang masamang nasa sa mga dalaga dahil sa patuloy na pagpupumiglas ng mga ito. Kaya sa galit at inis ng isa ay kanyang sinampal si Agatha, habang ang isa naman ay sinikmuraan si Bernamir. Kaya napasigaw si Angelo ng ubod lakas dahil sa kanyang nasaksihang pananakit ng mga ito sa dalawa.
biglang nagliwanag ang buong paligid na nooy nagsisimula ng magdilim dahil lumalaganap na ang gabi. Matapos ngang makita ni Angelo ang ginawa ng dalawang lalaki, kanila Bernamir at Agatha, ay napasigaw siya ng ubod lakas dahil sa galit na kanyang naramdaman, at kaalinsabay noon ay bigla na lamang nagliwanag ang buong kapaligiran at napalingon ang dalawang lalaking nakakubabaw sa mga dalaga, at nakita nilang nagtalsikan isa-isa ang kanilang mga kasama, na nang bumagsak sa lupa ay gumugulong pa ang iba sa lakas ng puwersang binitawan na iyon ni Angelo, na sinamantala naman iyon ni Bernamir at kanyang tinusok sa mata ang lalaking nakapatong sa kanya, na napasigaw ito sa pagkabigla at sakit na naramdaman at napahawak sa kanyang mga mata. Kasunod noon ay mabilis niyang itinulak ito sa kanyang tagiliran at agad na tumayo. Nilapitan niya si Agatha at binigyan ng isang malakas na sipa ang lalaking nasa ibabaw nito. Ngunit nasangga iyon ng lalaki at hinila ang paa ni Bernamir, kaya nawala ito sa balanse at tuluyang natumba. Dahil doon ay nakakuha naman ng tiyempo si Agatha at kanyang mabilis na sinuntok ang lalaki sa kanyang lalamunan. Halos maputol ang hininga nito nang maramdaman ang suntok na iyon ni Agatha sa kanyang leeg, na napahawak ito doon, na siya na mismo ang kusang umalis sa kanyang pagkakadagan sa dalaga. Mabilis namang nagsitayuan ang mga lalaking tumilapon at agad na sinugod si Angelo, ngunit natigilan ang mga ito at bahagyang napaatras nang kanilang makitang dahan-dahang umaangat ang binata mula sa lupa, at namangha sila na inakala pa nilang nakakakita sila ng isang anghel. Nang isa pa nga sa mga ito ay biglang lumuhod na nagmamakaawa at sinabing patawarin daw siya sa lahat niyang mga kasalanan. Bigla naman itong tinakbo ng kanilang pinuno at agad na dinagukan, kung kaya napasubsob ito sa lupa dahil sa lakas noon, na tinanong kung ano daw ang ginagawa nito. Tila nahimasmasa naman ang lalaki at dinampot ang kanyang baril. Pinaputukan nito si Angelo, ngunit hindi iyon pumutok. Sinubukan din ng iba pa na kalabitin ang gatilyo ng kanilang mga armas, ngunit ni isa ay walang pumutok. Nanlaki ang mata ng mga lalaki sa kanilang naranasan at nasaksihan, lalo na nang makita ang malalapad at mapuputing pakpak ni Angelo. Sa inis ng isa sa mga ito ay kanyang hinawakan ang baril sa puluhan at inihampas iyon kay Angelo, na mabilis namang tumama sa kalasag ng binata ng kanyang sanggain iyon, at lumitaw sa isa niyang kamay ang kanyang espada. Mabuti na lamang at agad ding nanakbo ang lalaking humampas sa kanya ng baril. Kung hindi ay siguradong agad nabubulagta ito sa ginawang pagwasiwas na iyon ni Angelo ng kanyang espada. Nakita nila Bernamir ang galit sa mukha ng binata. Inatake ito ng tatlong lalaki, habang ang iba ay nagdadalawang isip ng lumapit pa
sa kanya. Halos sabay-sabay na iniangat ng dalawa ang hawak nilang mahabang baril na ipinalo iyon kay Angelo, habang ang isa naman ay hinugot ang nakasukbit na itak sa kanyang bewang. Ngunit nang tiyempong mahawakan nito ang kanyang itak, ay di na nito nagawang mahugot pa iyon. Sa halip ay napasigaw ito sa sobrang sakit at sindak nang makita ang kanyang kamay na naiwang nakahawak pa sa puluhan ng itak nang maputol iyon. Nakasunod naman noon ay iniangat ni Angelo ang kanyang kalasag at doon tumama ang dalawang baril na inihampas na lamang ng dalawang lalaki pagkat ayaw pumutok ng mga iyon. Dalawa pa sa mga lalaki ang nilundag na hinampas si Angelo, kaya minabuti niyang mas umangat pa upang hindi tumama sa kanya ang mga baril na inihampas. Dahil sa pangyayaring iyon ay napasigaw ang kanilang pinuno at napamura. Mabilis namang kinuha ni Bernamir ang itak na nakataga pa sa isang nyog na kanilang ginagamit at nilapitan si Angelo. Napaigtad ang dalawang lalaki nang maramdaman nilang tumama ang talim ng itak na iyon ni Bernamir sa kanilang mga likod. Samantala, si Agatha naman ay nanakbong nagtago sa likuran ng isang malaking puno. Tuluyan na sanang mananakbo ang karamihan sa mga ito, ngunit pinigilan sila ng kanilang pinuno at sa galit na tinig ay sinabing walang aatras. Pinalibutan nila sina Angelo at Bernamir. Ang ilan sa mga kalalakihan ay may mga nakasukbit na itak, habang ang mga wala naman ay sinusubukan pa ring mapaputok ang kanilang mga baril na itinututok iyon kay Angelo. Kaya nauna nang umatake si Angelo at nabalot ng sindak ang lugar nang umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng pagdaing ng mga lalaki ng kanilang matikman ang talim ng espada ng binata. Dalawang lalaki naman ang humarap kay Bernamir na halos magkasabay siyang tinaga. Nagawa naman niyang masangga ang isa. Buti na lamang dahil sa angking bilis ng kanyang ama ay nagawa nitong masangga ang isa pang itak na diretso sanang tatama sa ulo ng dalaga at humandusay ang mga ito sa lupa nang sila naman ang gumanti ng pagtaga sa mga ito. Ilang sandali lang ay nadagdagan na kaagad ang mga katawang duguan na nakahiga sa lupa. Nang magsimula na rin si Pablong umatake, halos hindi makapaniwala ang kanilang pinuno sa kanyang mga nasasaksihan na naibulalas pa nitong anong uri ng tao ang mga ito. Nanlaki ang mga mata nito at halos hindi kumukurap nang makitang isa-isa nang humahandusay sa lupa ang kanyang mga kasama, na ang ilan pa sa mga ito ay kulang-kulang ang mga katawan ng bumagsak dahil sa binibitiwan ni Pablong matitinding kumpas na hindi niya itinuring na iba ang mga ito sa mga nakalaban nilang mga aswang, dahil sa sagad din di umano ang kasamaan ng mga taong ito. Maya-maya ay bigla naman nilang narinig ang nakakakilabot ng sigaw ng isa sa mga lalaki at takot na takot ang tinig na humihingi ng saklolo, at kanila itong nakitang hawak-hawak na ni Agatha sa buhok at animoy isda na kumakawag-kawag ito na nakahawak sa dalawang kamay ng dalaga. Patuloy na nagsisigaw ang lalaki na bukod sa takot na nararamdaman nito
dahil sa itsura ng dumagit sa kanya ay nalulula di umano ito at panay ang pagmamakaawa at sinasabing huwag siyang bibitawan. Sinabi ni Agatang, gusto mo ako, di ba? Gigil na gigil kang matikman ako, di ba? Mabilis namang sumagot ang lalaki at sinabing hindi at ayaw na daw niya na panay ang pag-iling nito. Ngunit tila naging bingi na si Agatha sa mga sinasabi ng lalaki at lumipad pa siya paitaas na ilang sandali lang ay narinig nilang lahat ng mga naroon ang malakas na pagsigaw ng lalaki matapos itong bitawan ni Agatha mula sa itaas. Nang bumalik si Agatha sa kinaroroonan nila Angelo, ay naabutan niyang nagmamakaawa na ang pinuno ng mga ito habang nakaluhod. Napanay ang pangako nito na hindi na niya uulitin pa ang kanyang ginawa. Ngunit mabilis na sinabi ni Pablong maitim ang budhi nito at ito ay nagsisinungaling. Dagdag pa ni Pablo ay marami na itong pinatay at ginahasa. At mahilig din di umano ang grupo nito na manguha ng mga bagay na hindi naman nila pag-aari, na dahil sa mga sinabi ni Pablo ay natahimik ang lalaki at takang-taka kung paanong nalaman niyang lahat iyon. Iniangat na ni Bernabe ang kanyang itak upang kitlin na ang buhay nito. Nang biglang nagsalita si Angelo at sinabing kung maaari ay siya na lamang ang gagawa noon, pagkat hindi daw mawala sa isipan nito ang kawalang hiyaang ginawa kanila Bernamir at Agatha. Nabigla na lamang gumulong ang ulo nito sa lupa, nadilat ang mga mata at nakalawit pa ang dila matapos tagpasin iyon ni Angelo, na nagliwanag pa ng matingkad ang binata. Matapos iyon, bago tuluyan naglaho at unti-unti na siyang nanumbalik sa dati nitong anyo, niyakap naman ni Mir ng kanyang isang kamay ang anak at itinaas naman ang isa upang himasin ang mukha ni Agatha. Matapos na humandusay sa lupa ang pinuno ng mga tulisan, ay kanilang sinikap na huwag mag-iwan ng anumang bakas ukol sa madugong nangyari. Nang makauwi sila, ay nanatiling tahimik si Angelo, na agad namang napansin iyon ni Bernabe. Nang kanyang usisain ang binata, ay sinabi nitong hindi niya maintindihan kung bakit mayroon di umanong mga tao na masasama, na ang buong akala niya ay makikita lamang ang gayong pag-uugali sa mga aswang. Sinabi ni Bernabeng ang kasamaan ay laganap. Ang totoo, pagpapatuloy pa nito, ay may mga aswang pa nga na may kabutihang taglay kesa sa ibang tao, na ang ibang tao ay mas asal hayop pa pagkaminsan kesa sa mga aswang. At kanya pang ibinigay na halimbawa si Agatha. Kaya sinabi ni Bernabeng dapat niyang ihanda ang kanyang sarili, pagkat ang kalaban niya ay ang dyablo, na siyang dumadaya sa mga tao, pagkat nalalaman nitong nalalapit na ang kanyang oras, kung kaya't gagawin nitong lahat para maraming tao ang kanyang maipagsama sa impyerno. Lumipas ang ilang mga araw na palaging iniisip ni Angelo ang kanilang mga napag-usapan ni Bernabe. Minsan ay nautusan silang tatlo
na pumunta sa bayan upang itinda ang kanilang mga inaning gulay at prutas. Nang nasa pamilihan na sila sa bayan, ay naghanap lamang sila ng maliit na mapopwestuhan kung saan nila maaring ilatag ang kanilang mga dalang paninda. Maraming tao sa pamilihan noong araw na iyon, kaya di maiwasang maibulalas ni Angelo ang tungkol doon. Sinabi naman ni Bernamir na hindi lahat ng nasa pamilihan ay karaniwang tao. Ayon pa sa kanya, marami umanong mga engkanto at mga aswang ang naroroon. Nagsalita rin si Agatha at sinabing maging siya ay naamoy ang kanyang mga kauri nang biglang may lumapit na isang matipuno at makisig na binata at nagtanong ng presyo ng kanilang mga panindang gulay at prutas. Napansin kaagad ni Angelo ang baliktad niyang imahe sa mga mata nito. Hindi rin nakaligtas iyon sa dalawang dalaga. Nahalata naman sila ng binata nang bigla silang natigilan, na sa halip na makitaan nila ito ng pagkainis o kahit kaunting galit man lamang, ay ngumiti pa ito sa kanila na tila ipinagmamalaki pa nito ang kanyang pagiging aswang. At bigla pa itong nagsabi ng, "Huwag kayo mag-alala pagkat hindi ko kayo gagalawin. Hindi ko kayo aaswangin." Na nagkatinginan naman si Bernamir at Agatha na pinipigilan ang kanilang tawa pagkat gustong-gusto na talaga nilang matawa sa mga sinabi nito. Matapos makapamili ng binata, ay isang matanda naman na nagtitinda ng mga alahas ang lumapit at tumingin ng kanilang mga paninda. Hindi maiwasang humanga nila Bernamir at Agatha sa mga paninda ng matanda dahil sa magaganda talaga ang mga ito. Natawag ang pansin ni Agatha sa isang singsing na naibulalas pa niyang, "Di ba katulad yan ng mga ginto na nakita natin?" Kaya bigla itong kinalabit ni Bernamir na sinasabing tumahimik. Sinabi naman ng matandang, "Tama ka, Ining. Tunay at purong ginto ang mga iyan." Si Bernamir naman ay isang pulseras ang kanyang nagustuhan. Kaya habang namimili ang matanda, ay nagtanong din sila tungkol sa presyo ng mga paninda nito. Inalam ng matanda kung bibili ba sila. Nang malaman ng dalawang dalaga na may kamahalan ang mga alahas na kanilang natitipuhan, ay sinabi nilang sa ibang pagkakataon na lang pagkat wala iyon sa kanilang plano at hindi sasapat ang kanilang mga dalang pera. Pabiro namang sinabi ng matanda na marami naman na di umano silang napagbentahan, kaya iyon na lamang daw ang kanilang gamiting pambili. Sinabi ni Agathang hindi nila iyon na ipagpaalam sa kanilang mga magulang, kung kaya hindi maaari. Dahil sa sinabi ng dalaga, ay humanga ang matanda dahil sa respeto at paggalang na ipinapakita nito para sa mga magulang. Kaya sinabi nito sa kanila na kanya na lamang ipagkakaloob nang walang bayad ang singsing at pulseras. Natuwa ang mga dalaga ngunit tumanggi sila pagkat nahihiya sila sa matanda. At sa itsura nito ay naisip nilang may malaki itong pangangailangan. Ngunit mapilit ang matanda at sinabi pang mas ikasisiya niya kung kanilang tatanggapin ang ibinibigay niyang iyon. Kaya dahil sa pagpupumilit ng matanda, ay tinanggap na rin ng dalawa
ang mga iyon at panay ang kanilang pagpapasalamat dito. Kanila namang dinagdagan ang mga pinamiling gulay at prutas ng matanda bilang pagpapakita rin ng kabutihang loob, na kung tutuusin ay wala iyon kumpara sa halaga ng ipinagkaloob nito sa kanila. Nang makaalis na ang matanda, ay may dalawang lalaki naman na lumapit at halatang nakainom ang mga ito, pagkat napansin nilang susuray-suray na. Nang nasa harapan na nila ang mga ito, ay agad na sinabi ng isa na ang papangit di umano ng kanilang mga panindang gulay at prutas. Saad naman ng isa, di daw sila dapat doon nagtitinda pagkat wala daw silang permiso sa kanila. Kaya sinabi pa nito na dapat daw ay magbayad sila sa pwestong kanilang inukupahan. At hinihingan sila nito ng perang pang-inom pagkat ibibili daw nila ng alak dahil sila daw ay nabitin. Sinabi ni Anghelong wala silang pera. Nang marinig iyon ng mga lalaki, ay agad na nagalit ang mga ito sa kanila at tinabig ang mga paninda, kung kaya nagkalat ang mga ito sa daan. Mabilis namang pinuntahan ni Agatha ang mga iyon at tinipon, ngunit hinawakan siya sa braso ng isa sa mga ito at sinabing, "Maganda ka at makinis pa." Nagpumiglas si Agatha at sinabing hindi nito magugustuhan ang tunay niyang anyo. Samantala, mabilis na umusal si Bernamir at agad itong naglaho. Tinanong si Anghelo ng isang lalaki kung nasaan na raw ang isa nilang kasama, na may sasabihin pa sana ito, ngunit hindi na nagawang matapos pa dahil pinasaka ni Bernamir ang bunganga nito ng isang malaking ampalaya, na kasunod noon ay bigla itong sumubsob sa lupa. Nang malakas na sikaran ni Bernamir gamit ang namanang lakas ng kabayo mula sa kanyang ama, gulat na gulat ang dalawang lalaki sa nangyari pagkat di nila maintindihan kung sino ang may gawa noon sa kanila. Kaya kumaripas ng takbo ang mga ito habang sumisigaw ng katagang multo. Matapos iyon ay napagpasyahan na nilang iligpit ang kanilang mga paninda. Tutal naman ay kakaunti na lang rin ang natira. Bago umuwi ay kumain muna sila sa isang karinderya. Nang nasa daan na sila pauwi, ay bigla na lamang nahilo sina Bernamir at Agatha na napaupo sa daan. At ilang saglit lang habang inaalalayan sila ni Anghelo, ay tuluyan na ngang nawalan ng mga malay. Halos mataranta si Anghelo sa nakikitang kalagayan ng dalawa. Patuloy na ginigising niya ang mga ito at niyuyugyug, ngunit tila mahimbing na natutulog. Nang magkamalay sina Bernamir at Agatha, ay nagulat sila sa kanilang mga nakita. Ibang-iba ang kanilang kapaligiran. Kumikinang ang halos lahat ng mga bagay na naroroon at parang paraiso sa kanilang paningin ang lugar, na malulusog at talaga namang magaganda ang mga halaman at bulaklak, at naglalakihan din ang mga matatandang punong naroon na tila daan-daan taon ng mga nakatayo. Nagkatinginan silang dalawa at napatanong kung nasaan sila. Bagaman kinakabahan, ay di nila maitatanggi na lubos ang kanilang paghanga sa kanilang mga
nakikita. Nang papauwi na nga sila Angelo, Bernamir at Agatha, ay bigla na lamang nakaramdam ng pagkahilo ang dalawang dalaga at tuluyan ng nawalan ng malay. Nang sila ay magising, napansin kaagad nilang iba ang kanilang kapaligiran. Namangha sila sa kanilang mga nakikita at hindi nila maitago ang kanilang paghanga, bagaman mayroong kaunting kaba sa kanilang mga dibdib. Nang ilang sandali lang ay naramdaman nilang may mga paparating. At isa-isa na nga nilang nakita ang mga nilalang na pamilyar si Bernamir sa ilan sa mga ito. At naibulalas niya ang katagang engkanto. Napahawak naman si Agatha sa kamay ni Bernamir pagkat nag-aalala siya sa kung ano ang gagawin ng mga ito sa kanila. Nilapitan sila ng dalawa sa mga ito at inalalayan. Sinamahan sila nito na maupo sa upuan sa gilid ng isang mahabang mesa. Pinigilan ni Agatha ang kanyang sarili dahil sa hindi siya sanay na makakita ng mga ganoong nilalang. Biglang nagsalita ang nasa dulo ng mesa. Hindi nila naintindihan ang tinura nito pagkat noon lamang nila narinig ang mga pananalitang iyon at napansin nilang unti-unti nang napuno ang mahabang mesa ng napakarami at iba't ibang uri ng pagkain na sa kanilang paningin ay masarap ang mga ito. Nagsalitang muli ang lalaki. Sa pagkakataong iyon ay sa wika na naiintindihan nila at sinabi nitong kumain na sila. Ngunit mabilis na naalala ni Bernamir ang kwento sa kanya ng kanyang lola Jesusa na ang sino mang tao na napupusuan ng engkanto ay kumain ng mga pagkaing inihanda ng mga ito ay hindi na makababalik pa sa kanila at mananatili na sa kaharian ng mga engkanto. Kaya bagaman nagugutom ay hindi siya dumampot at sinabing wala siyang gana, na napatingin naman sa kanya si Agatha na noon ay iniunat na ang kanyang kamay upang kumuha. Nang marinig niya ang sinabi ni Bernamir ay kanyang ibinalik ang kamay at sa pautal-utal na tinig ay sinabi niyang hindi nga pala kami nagugutom kahit masarap sana yan. Gusto na naming umuwi. Siguradong hinahanap na kami ng aming mga magulang. Dahil sa sinabi nilang iyon ay biglang napatayo ang engkanto at sinabi nitong hindi maaari pagkat hindi siya papayag. Sinabi pa nitong yaman din lamang na kanilang tinanggap ang handog niyang iyon sa kanila ay iyon daw ang katunayan ng kanilang pagtanggap sa kanya. Na nagkatinginan na bigla ang dalawang dalaga at halos sabay na napatingin sa kanilang suot na pulseras at singsing. Nagpatuloy ang engkanto at minsan pa silang sinubukang mapakain. At isa-isang dumating ang mga maliliit na baul ng kayamanang naglalaman ng iba't ibang mamahaling metal at nagkikislapang mamahaling hiyas. At sinabi nitong iyon daw ay mapapasa kanilang lahat, maging ang lahat ng kanilang mga nakikita kung kanila umano itong tatanggapin. At sila ay magbubuhay reyna sa kanyang kaharian
na ang lahat ng mga naroroon maliban sa kanya ay luluhod at dadakilain sila at kanilang mga magiging alipin. Ngunit nagmatigas si Bernamir at pasimple niyang binulungan si Agatha na siya na ang bahala, na umayon na lamang ito sa kanya, na ang ibig niyang ipahiwatig ay kanya na lamang gayahin at sundan ang lahat ng kanyang gagawin at sasabihin. Kaya patuloy na tumanggi sila Bernamir at Agatha sa mga ipinapagawa sa kanila ng hari. Sinabi pa nilang nais na nilang magpahinga pagkat pagod na sila. Habang kasalukuyan silang nakahigang nagpapahinga, ay naramdaman nilang may papalapit. Kaya naupo silang dalawa sa kanilang higaan. Hindi nga nagkamali si Bernamir. Iyon ay ang hari. Hindi sila umimik at sinadyang ipinakita ang kalungkutan sa kanilang mga mukha. Naupo ang hari sa tabi nila. Tinanong sila nito kung ano ang kanilang ipinagdaramdam. Nanatili silang tahimik at hindi pa rin kumikibo. Isinubsob nila kapwa ang kanilang mga mukha sa unan at magkasabay na lumuha. Biglang umamo naman ang mukha ng hari at sinabing mahal niya sila at nais niyang manatili silang dalawa sa kanyang kaharian. Mabilis na gumana ang isip ni Bernamir at sinamantala ang pagkakataon na iyon at sinabing hindi niya sila mahal, na mabilis namang tumugon ang hari at sinabing mahal niya sila at ang totoo ay mahal na mahal niya di umano ang dalawang dalaga. Ngunit muling inulit ni Bernamir ang kanyang sinabi at pinasundan pa iyon ni Agatha na kanilang sinasabing hindi niya mahal silang dalawa. Magsasalita pa sanang muli ang hari, ngunit kanila na iyong pinutol at sinabing dahil kung mahal niya talaga sila ay hindi niya nanaisin na sila ay mamatay. Na napansin nilang nabigla ang hari, na nanlaki pa ang mga mata nito at sinabing, oo naman, bakit ko gugustuhin mamatay kayo? Sinabi ni Agatha na sa ginagawa nito ay parang pinapatay na rin niya sila. Nagsalita rin si Bernamir at sinabing ikamamatay talaga nila ang pananatili doon. Mabilis na tumakbo marahil sa isip ng hari na hindi nga kumakain ng kahit na ano ang dalawang dalaga simula nang dumating ang mga ito doon. Kung kaya maaaring ang mamatay ang mga ito. Kaya napansin nila ang pag-aalala sa mukha ng hari. Narinig nilang nagsalita muli ito sa kanilang lengguwahe na tila may tinatawag. At di nga nagtagal ay may dumating na isang babaeng engkanto na bigla pang nagbago ang anyo nito at nagulat sila pagkat pamilyar sa kanila nang magpalit ito ng anyo. Iyon ay ang babae sa pamilihan na siyang nagkaloob ng singsing at pulsera sa kanila. Lumapit ito kanila Bernamir at Agatha at sinabihan silang mahiga. May iniusal ito at ilang sandali lang ay naramdaman nilang tila bumigat ang talukap ng kanilang mga mata, na nakaramdam sila ng matinding antok. Nang imulat nila ang kanilang mga mata ay naaninagan nila sila Bernabe at Pablo na mga nakangiti at bakas nila ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Nang kanilang igala pa ang paningin ay napagtanto nilang naroon halos silang lahat, pati sina Rosie at Nika, maging
sina Bagdak at Enoch ay naroon din. Nagsalita si Pablong hindi siya nagkamali, na kayang-kayang malampasan kapwa ni na Bernamir at Agatha ang kanilang sinuong na panganib na iyon. Ayon pa sa kanya, ay malaki ang tiwala niya sa kakayahan ng dalawa. Napabulalas naman si Enoch at sinabing, "Loko yung kamag-anak mo, Bagdak ka. Dalawa pa talaga ang gustong kunin na maging asawa." Na naitanong na bigla tuloy ni Bernabe dito kung kilala ni Bagdak yon. Panay ang iling ng engkanto na halatang takot na takot sa pagtatanong na iyon ni Bernabe at sinabing di niya iyon kaano-ano. Di nga raw niya ito nakikilala. At sinabi nitong loko-loko yan si Enoch gumagawa-gawa lang ng kwento, na dahil doon ay nagtawanan silang lahat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.